Target sumisid at maganap sa iba pang bahagi ng Taal Lake ang mga diver ng Philippine Coast Guard matapos walang mahanap na suspicious objects kahapon. Live mula sa Laurel, Batangas, may unang balita si Von Aquino. Von? Igan, anumang oras ay paalis na rin yung mga technical divers ng Philippine Coast Guard mula rito sa Taal Lake Central Fishport dito sa Laurel, Batangas para ipagpatuloy yung kanilang search and retrieval operation. Ngayon ang ikalimang araw ng search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. Kahapon, walang nakitang suspicious objects ang mga divers kaya't ayon sa PCG, mag-a-adjust sila ngayon. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong kumbaga circumference ng buong search area natin. Kahapon, inilabas ng PCG ang drone at underwater footage ng kanilang operasyon noong Sabado. Sa video, makikita kung gaano kalabo ang tubig ng lawa na sinisid ng mga diver. May makikita rin mga sako na bahagyang natabunan ng mga burak. You could see, no, merong mga talagang sacks doon sa bottom, considering that this is really an area na perpetuated ng ganong mga sako na probably from feeds, no? Pero yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga laman, kinakapa ng ating mga divers para to really help, no? Kung ano yung possible na iba pa natin makukuha in our day-to-day operation, diving operations na. Pinuna naman ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang ginagawang recovery. Dapat din anya may forensic doctor sa lugar. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung contents, nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Sabi ng PCG, kapag may nakapa sa ilalim, ipinagbibigay alam nila ito sa DOJ at SOCO at kapag may go signal na, saka lang nila iaangat ang object. Agad din daw nila itong itinaturn over sa SOCO para matiyak na masusunod ang chain of custody ng mga ebidensya at walang malabag na lihitimong proseso. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na sample mula sa mga na-recover sa Taal Lake ang NBI Forensic and Scientific Service. Oras na matukoy na buto ng tao nga ang mga nakita. Saka lang daw pwedeng magsagawa ng DNA test sa mga buhay na kaanak ng mga missing sabongero. Igan, ngayong araw naman inaasahang darating dito sa Taal Lake yung remotely operated vehicle o ROV ng Philippine Coast Guard para makatulong sa operasyon. Igan? Von, may gagawin bang pagbabago ang PCG dyan sa proseso ng retrieval operation kasunod ng puna ni Dr. Fortun? Igan, wala namang sinabi yung Philippine Coast Guard na may babaguhin sila doon sa proseso ng pag-retrieve nila ng mga suspicious objects. Kung ang tinutukoy daw ni Dr. Fortun ay yung unang sako na nakuha noong unang araw, hindi raw sila yung nag-retrieve nito at nakuha ito sa shoreline. Ang kanilang operasyon o yung mga suspicious object na nakuha nila ay yung nasa ilalim ng lawa. In-explain nila na kapag may nakapa yung mga divers natin na suspicious object, ipinapaalam nila ito doon sa DOJ at SOCO at binabalot ito ng fine net mesh. At kapag may go signal na ng SOCO at DOJ, tsaka nila ito iniaakyat at present din doon ng SOCO at agad nila itong itina-turn over sa SOCO. Igan? At kung sakaling wala pa rin mahanap na kahina-hinala, no, sa ilalim ng Taal Lake ngayong araw, ano bang plano? Itigil na ito o lilipas sila ng ibang lokasyon? Iga, nag-a-adjust lang sila para makover pa nila yung ibang bahagi ng search site. Igan? Maraming salamat, Von Aquino. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.